Ang pelikula ay nagsimula sa nakaraan sa taon ng 1987 noong si Matias ay bata pa. Siya ay nagsasanay kasama ang isang doktor at naglalagay ng mga figurin sa isang kahon ayon sa hugis. Naniniwala ang doktor na ang bata ay may mental retardation ngunit ang kanyang ina ay lubos na hindi sang-ayon sa diagnosis nito. Naniniwala ito na naiintindihan ni Matias ang lahat ng mabuti ngunit sinabi ng doktor sa kanya na kahit ang aso ay winawagayway ang buntot nito kapag nakakakita ito ng pagkain. Inimungkahi ng doktor na ilagay ang bata sa isang espesyal na institusyon kung saan ay aalagaan ito ng mga espesyalista ngunit tumanggi ang kanyang ina. At sa bahay sinubukan nitong turuan ang kanyang anak na maglakad sa kabila ng katotohanan na ang kanyang anak na babae at nakakatandang anak na lalaki ay naniniwala na posible ito. Si Matias ay gumalaw sa sahig sa kanyang likuran at nakita ang kanyang ama na nakikipaglaro sa kanya. Ang mga desperadong magulang niya ay kumuha ng isang massage therapist para tulungan ang kanilang anak, gayunpaman pagkatapos ng ilang sesyon nakita rin ng espesyalista ang kabuluhan ng kanyang mga pagsisikap at ang batang ito ay hindi na matutulungan at tumanggi rin ito na tanggapin ng pera para sa kanyang huling pagbisita. Ang ina ni Matias ay dinala siya sa kalye at napagtanto na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay maaaring mawala ngunit ang bata ay tila may gustong sabihin sa kanya at napilitan itong isaalang-alang kung ano ang sinusubukan nitong ipaalam. Ang hadlang na ito sa komunikasyon ay nagpahinga sa kanya at sa pagkabigo dinala nito si Matias pauwi. At samantala pinaliwanag ni Matias sa isang voice-over na siya rin ay nababalisa sa kawalan nito ng kakayahan na makipag-usap sa kanyang pamilya. At sa bahay ang kanyang ama ay nakipag-usap sa kanya at tinuturuan siya kung paano iuntog ang kanyang kamao sa mesa tulad ng isang tunay na lalaki. Sinabi sa voice-over na mula sa sandaling yun siya ay determinado na matutunan ng lahat sa abot ng kanyang makakaya. Gumapang ang bata sa sahig patungo sa kanyang ina upang kunin siya at hindi pinansin ng kanilang ina ang anak nitong babae at tinulungan si Matias. At samantala si Matias ay nakaupo sa bintana at pinapanood ang buhay ng mga kapitbahay sa mga bintana ng bahay sa kabilang kalye at sa ganitong paraan niya gustong matutong makihalubilo. At isang araw ang pamilya ay nakatanggap ng isang package mula sa isang tiyuhin sa Germany at kabilang sa mga karaniwang regalo mayroon isang mahiwagang malambot na itlog na isang nyog at binuksan ito ng kanilang ama. Natutunan ni Matias ang aral tungkol sa tiyaga at pinagmamasdan nito ang bisita ng kanyang ina na nagpupunta sa kanila para subukan ang mga bagong damit. At isang araw nang nanunood si Matias ng programa tungkol sa space rockets pinatay ng kanyang kapatid na si Matilda ang TV na ikinagalit niya. Napansin ng kanyang ina ang mga kaba sa kanyang galaw at mabilis na ipinabalik ang programa. At samantala nagtanong si Matilda kung nasaan ang kanyang hairpin habang gumapang si Matias sa sopa at gumawa ng pag-ungol. Sinubukan ng mga tao na pakalmahin siya ngunit sa paraan na ito nais niyang ituon ang pansin sa hairpin na gamulong sa sopa ngunit walang nakaintindi sa kanya. Dumating ang taon ng 1989 at pinapakita ng kanyang ama ang kalangitan sa pamamagitan ng bintana at sinasabi sa kanya ang tungkol sa mga bituin at si Matias mismo ay nagtataka kung ano ang trabaho ng kanyang ama. Nang lumaki si Matias ginawan siya ng kanyang ama ng bagong wheelchair gamit ang mga scrap na isang sewn-up folding bed at mga gulong mula sa isang trolley. At nang maglaon ipinagdiriwang ang unang demokratikong halalan sa Poland at ang paglaya mula sa sosyalismo habang umalis ang kanyang ama upang bumili ng bagong lock sa pinto. Gayunpaman bumalik ito sa bahay ng 10 oras ng gabi at ganap na lasing habang umakyat sa balkonahe at kumatok sa bintana na kumuha sa atensyon ni Matias. At sa mga sandaling yun ang mga tao sa lugar ay masayang naglulunsad ng paputok sa kalangitan. At habang nanunood si Matias ang kanyang ama ay nahulog sa balkonahe na ikinamatay nito. At bilang pag-alala sa kanya ang bayani ay nag-iwan ng mga tagubilin na hindi dapat ito sumuko sa buhay. Ang pelikula ay lumipat sa taon ng 1978 at si Matias na malaki na ay gumagapang pa rin sa paligid upang humanga sa bituin mula sa kanyang bintana. At ang babae sa kabilang bintana na si Anka na sobrang bait ng ina ay nag-iimbita ng iba't ibang lalaki sa kanilang bahay tuwing gabi. Samantala hinahanap ni Matilda ang kanyang asawa kaya sa madalas ay nagdadala din ito ng lalaki sa kanilang apartment. Sila ay nagagambala ni Matias na inililipat nila sa kabilang silid gayunpaman ang kanilang hiyawan ay naririnig ni Matias mula sa saradong pinto.
At isang araw ang kapatid nitong lalaki ay dinala si Matias sa labas at iniwan nito ang wheelchair sa isang bench kung saan nakaupo si Anka. Naakit ni Matias ang kanyang atensyon sa kanyang mga paggalaw at nagsimulang makipag-usap ang dalaga sa kanya kung saan naging magkaibigan sila at napunta ito sa isang paglalakad sa kahabaan ng kalye. Dinala ni Anka si Matias sa isang park sakay ng wheelchair na ginawa ng kanyang ama matagal na panahon na at binisita nila ang isang zoo. At sa isang baluktot na salamin napansin ni Matias ang mga sugat sa paa ng dalaga. At nang maglaon habang nakaupo sa bintana nakita nito ang kanyang kaibigan na pinagtanggol ang kanyang ina sa isa pang lalaki. At dahil sinubukan na may gawin naghagis ito ng isang bulaklak mula sa bintana at sinubukan na tamaan ang kasintahan ng ina ni Anka. At nang maglaon nang makita ito ni Matias na nakasakay sa kanyang bisikleta sinipa nito ang lupa sa kanyang direksyon at nagtanong ang lalaki kung bakit niya ito ginawa at nagsimulang asarin ang kanyang kapansanan. Napansin ng isang lokal na pulis na kaibigan ng kanyang yumaong ama ang sigaw nito at dahil sa hindi nito maayos na pag-uugali inatake ng lalaki ang pulis at naaresto. At sa pamamagitan ng bintana nakita ni Matias si Anka at ang kanyang ina na nag-iimpake. At nang mapansin siya nito tumakbo si Anka patungo sa kanya upang sabihin na pupunta sila sa kanyang lola dahil sa nakulong ang lalaki ng ina nito. Sinabi ni Anka ito sa kanya sa pamamagitan ng pinto at gumapang si Matias sa lagusan. Nagkatinginan sila sa pamamagitan ng puwang at sinubukan ni Matias na may sabihin ngunit hindi niya ito magawa at tanging hiyaw lamang sa kanyang puso ang lumalabas. At sa taon ng 2000 ang kapatid ni Matias na naglilingkod sa Navy ay umuwi mula sa bakasyon at nakahanap na si Matilda ng asawa sa panahon na yun at silang lahat ay nakaupo sa lamesa at pinagdiriwang ang kanilang muling pagkikita. At sa kaparehong oras pinag-uusapan nila kung paano mamumuhay ng magkakasama sa iisang apartment. Nagtanong si Matilda kung ano ang dapat gawin kay Matias kapag wala ang kanilang ina dahil hindi ito handa na kunin ang responsibilidad sa pag-aalaga sa taong may kapansanan. Patuloy na ginugol ni Matias ang kanyang oras sa pag-upo nito sa bintana at pinagmamasdan ang buhay sa labas. At isang araw habang sinusubukan siyang ilagay sa wheelchair ang kanyang ina ay nahulog sa sahig at yun ang katapusan ng walang malasakit na buhay ni Matias. Ang kanyang kapatid na babae at asawa nito ay dinala siya sa isang espesyal na medical boarding house kung saan marami ng pasyente na may iba't ibang kapansanan. At nang dinala ito sa ward ang ilan ay dumating upang makita siya at unti-unting nanirahan si Matias sa institusyon at umaasang hindi magtatagal darating ang kanyang ina upang sunduin siya. Ang buhay sa boarding house ay nagpatuloy gaya ng dati ngunit si Matias ay hindi nasanay dito at nararamdaman nito na hindi ito ang lugar para sa kanya. At isang araw ang kanyang ina ay dumating upang bisitahin siya matapos na makalabas ito mula sa ospital. Huminto ito ng ilang saglit sa pinto ng ward bago pumasok upang makita ang kanyang anak. At matapos na gumugol ng oras ng magkasama ang babae ay aalis na upang umabot sa tren at nangako ito na bibisita siya sa Lunes. At dahil napagtanto na siya ay iniwanan dahan-daang nahulog si Matias sa depresyon at sa kabila ng katotohanan na inaalagaan siya sa lugar. Ang sitwasyon ay nagbago nang may bagong voluntaryong babae ang dumating. At ang tanawin na ito ay nagpakalma kay Matias habang nagpatuloy ang kanyang ina sa pagbisita sa kanya at sinabi sa kanya ang buhay ng kanyang kapatid na lalaki at babae. At sa kabila ng lahat ng ito kinasusuklaman ni Matias ang kanyang ina dahil sa pag-iwan nito sa kanya sa lugar at nahulog din ito sa kanyang upuan dahil sa labis na sama ng kanyang loob. At matapos ng insidenteng ito inilagay ito sa isang silid at nilagyan ng boxing helmet upang hindi aksidenteng masaktan ang kanyang ulo. At matapos matuklasan na kinagat ni Matias ang kanyang labi hanggang sa dumago ito ang mga doktor na sa halip pakainin siya ng nakaupo ay itinali siya sa isang dental chair at tinanggal ang kanyang ngipin. At pagkatapos nito ang nahihiyang Matias ay sinamantala ang pagkawala ng nurse. Nagtungo ito malapit sa hagdan at bumagsak at inalala ang mga salita ng kanyang ama na kung minsan kapag hindi na niya matiis kailangan itong hampasin ang lamesa gamit ang kanyang kamao. Bumagsak ito pababa kasama ang wheelchair gayunpaman ang pagtatangka nito na iwanan ang mundo ay nabigo at mabilis itong dinala sa ospital. Dumating ang taon ng 2005 at isang nurse ang nagdala ng isang voluntaryo na si Magda sa ward ni Matias at ng iba pa. At ito ay isang pagsubok upang makita nito kung ano ang kanyang haharapin at tumanggi.
At sa pagtingin sa babae naisip ni Matthias na marahil ang dibdib ng babae ay hindi ang pinakamahalagang bagay. At isang araw binuksan ng babae ang radyo sa ward at sumayaw at sinabing ito ang kanyang paraan sa pag-abala nito sa kanyang sarili mula sa mabibigat na isipin. Isang nurse ang nakita sila na ginagawa ito at sinabi ni Magda na si Matthias ay naiintindihan kung ano ang sinasabi sa kanya ngunit nag-aalinlangan ang nurse. At sa susunod na pagpapaligo nag-react si Matthias sa magazine na hawak ng lalaki na hindi nakaligtas sa atensyon ni Magda. At sa kanyang kaarawan ng mag-25 si Matthias binisita siya ng kanyang ina at dinalhan siya ng isang cake. At nang dumating si Magda humiling ito ng permiso na isama ito sa paglalakad sa labas ng boarding house. At hindi nagtagal sa kalagitnaan ng gabi pumasok si Magda sa ward at may regalo ito kay Matthias. Nagdala ang babae ng isang magazine na ipinakita sa kanya at nabanggit ang hilig niya dito. At dahil kumbinsado na interesado tinanggal ni Magda ang kanyang damit upang mahawakan siya ni Matthias. At nang maglaon dinala ni Magda si Matthias sa isang restaurant para sa isang maligayang hapunan ng Pasko. Ang kanyang ama at madrasta at mga bisita ay naroon at ang presensya ng isang lalaking may kapansanan na naka-wheelchair ay binago ang atmosfera ngunit mas pinalala ito ng dalaga nang pinakilala niya ito bilang kanyang kasintahan at hinalikan nito. At habang ang mga bisita ay nakatingin sa malayo habang ang kanyang ama ay dismayado inalok ni Magda si Matthias ng inumin mula sa kanyang baso. Gayunpaman ang pag-uugali nito ay paghihiganti sa kanyang ama na nagpakasal matapos na pumanaw ang kanyang ina. At ayon sa lalaki noong nakaraang taon ang kanyang anak ay nagdala ng isang palaboy na lalaki sa kanilang hapunan at ngayon naman ay nagdala ito ng lalaking may kapansanan. At dahil napagtanto na siya ay ginamit lamang nahulog si Matthias sa kanyang upuan at pinatumba ang mga baso sa lamesa at kailangan siyang ibalik agad ni Magda sa boarding house. Umupo si Matthias sa upuan at dumungaw sa bintana at nang dumating ang nurse sinabi nito sa kanya na si Magda ay huminto na at tila nagawa na nito ang kanyang pagbobuluntaryo. At dahil napagtanto na siya ay ginamit lamang at muling iniwan na kinig si Matthias sa musika at sinubukan ang umiti upang maiwasan ang pag-iyak. At sa sumunod na pagbisita sinabi ng kanyang ina na ang kanyang kapatid na lalaki ay lumalangoy pa rin at ang kanyang kapatid na babae ay iniwan ng kanyang asawa na may 2 anak. At sa mga puntong ito hindi na ito nakayanan ni Matthias at nagsimulang umiyak at hindi maintindihan ng kanyang ina ang tunay na dahilan ngunit ginawa nito ang kanyang makakaya upang mapatahimik ang kanyang anak. At sa tagsibol ng 2008 sa isang open theatrical performance ang inayos para sa mga pasyente ng nursing home. At pagkatapos sa isang therapeutic massage napansin ni Matthias ang isang babae na si Mrs. Yola na nagtuturo sa mga may kapansanan na makipag-usap gamit ang isang sistema ng mga palatandaan. At sa paghiga sinubukan nitong makuha ang kanyang atensyon sa lahat ng paraan na magagawa nito at kalaunan ay nagsimula itong makipag-usap sa kanya at pinakalma siya. Ang babae ay bumuo ng isang sistema ng komunikasyon batay sa mga palatandaan at pagkisap. Ang pag-unlad ni Matthias at reaksyon ay ikinagulat ng mga staff na itinuring siyang may kapansanan sa pag-iisip. At hindi nagtagal inimbitahan ni Mrs. Yola ang kanyang ina at kapatid upang turuan ang pamilya nito kung paano makipag-usap kay Matthias. At una sa lahat nakipag-usap ito ng isang parirala sa tulong ng isang talahanayan. At pagkatapos nito ang buhay ni Matthias ay nagbago at ipinakita siya sa isang medikal na komisyon at ang dentista ay gumawa ng prosthesis ng ngipin para palitan ang nawalang ngipin. Inilipat ito sa isang individual na ward kung saan ay naaayon sa kanyang kahilingan. Binigyan din siya ng wheelchair na may motor kung saan nakokontrol niya ng malaya. At sa taon na 2010 si Matthias ay binisita ng isang mamamahayag na si Awa na gustong magsulat ng isang artikulo tungkol sa kanya. Nakilala din ni Matthias ang internet at pati na rin ang computer na magagamit din para makipag-ugnayan sa ibang tao. Inuwi siya ng kanyang kapatid na babae upang ipakilala siya sa kanyang mga pamangkin at makausap ang kanyang kapatid na lalaki na nasa bakasyon. At sa gabi siya at ang kanyang pamangkin ay nakatingin sa bintana at sa mga bituin katulad ng ginagawa ng kanilang ama. At nang muling binisita ng ina ang kanyang anak sinabi sa kanya ng mga staff na isang artikulo ang isinulat tungkol kay Matthias. At dahil wala talaga itong sakit sa pag-iisip hindi ito nararapat sa lugar at nais nila itong ilipat sa iba pang institusyon. Sinabi ng babae sa kanyang anak ang tungkol dito ngunit hindi nito gusto ang ideya ng paglipat sa ibang lugar.
Ang pelikula ay bumalik kung saan ito nagsimula at si Matias ay dinala sa medical commission, gayunpaman ayaw nitong ipakita na siya ay malusog kaya gumawa ito ng hindi sapat na pag-uugali. Ilalabas na ni Mrs. Yola si Matthews ngunit sa pintuan bumaba ito sa kanyang upuan at gumapang sa sahig. At pagkatapos nagumulong tumayo ito sa kanyang sarili at nagtungo sa lamesa. Muling kinuha ni Mrs. Yola si Matias sa isang lumang upuan palabas ng koridor ng mental institusyon kung saan niya gugugulin ng ilang taon at kung saan siya mananatili. At sa sumunod na eksena siya ay nasa kanyang ward at gumagalaw sa isang otomatikong upuan patungo sa teleskopyo. Salamat sa panunood. Kung nagustuhan mo ito, huwag kakalimutan mag-like at subscribe para sa mga susunod pa nating movie recap.